O eto na, mukhang may napahiya. May sinuplak po si alias Totoy matapos po kumalat na itong nakaraan na itong mga missing sa bungero, yung mga nangyari sa kanila ay kinokonekta talaga sa mga Duterte o kay dating Pangulong Duterte. Duterte na naman kasi. O paring Boyeng, nasupla ka dito sa sinabi po ni alias Totoy. Kasi puro kayo Duterte. Ngayon, tag-ulan na, baha, sinisi yung Dolomite Beach na kung saan marami nang pumupunta. Yun ang sinisin nyo, kaya bumabaha. Teka, bago nagkaroon ng Dolomite Beach, ano dati yan? Di ba puro basura yan? Baka hindi nyo alam. May masisi lang kayo, di ba? O ngayon, baha sa Mindoro, nabalitaan ko, baka isisi nyo naman sa mga Duterte. Tindi. No. O ito po sa post po ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters, ayon dito kay alias Totoy, dito sabi daw ni alias Totoy alias Totoy, itinanggi ang koneksyon ng gera kontra droga ni Tatay Digong. Ibinahagi ni Jolly Dondon Patidongan sa panayam sa kanya ng Bombo Radio na walang koneksyon ang gera kontra droga ng dating Pangulong Duterte. Paring Boyeng, ulitin ko ang sabi daw walang koneksyon ang gera kontra droga ng dating Pangulong Duterte. Yung mga anti-Duterte niya na pabor dito kay alias Totoy na itong nakaraan, o ngayon, ano na, supla kayo, di ba? Ayon kay Patidungan, tungkol lamang sa mga sabungero ang isyu at hindi umano sangkot ang ipinagbabawal na gamot. Yun na nga gusto nilang i-connect na naman, sisihin na naman yung dating Pangulong Duterte sa panahon niya. Lahat na lang isisi sa kanya. Ngayon sa pagbaha, sinisi sa kanya. Baka naman pati sa pag-utot nyo, Duterte ang sisihin nyo. Okay na tayo dyan. Diyan sa missing sa bungero. O yung si alias Totoy na nagsalita dyan, baka naman manahimik na kayo na i-connect sa mga Duterte yan. Ito naman yung bago ngayon, yung sa Dolomite Beach. Duterte na naman ang sisihin nila. Alam nyo, ang Dolomite Beach, tatak Duterte din kasi talaga yan. Tatak Duterte din yan. Bakit nalinis yan? Dating basura, puro basura ang nandyan. Pag dumaan, naku, maaamoy mo pa yan. Yung mga basura na nandyan. Pero ngayon, napakalinis na. Tinatambayan na, pinupuntahan na ng kahit sino, kahit ibang lahi, pumupunta na. Pero ngayon, gusto lang siraan ng mga Duterte. Hindi po ito usapin po ng ito po para sa akin hindi po ito tungkol sa paninira lang kay Tatay Digong. Kasi ando naman sa ICC. Paano makasagot si Tatay Digong? Di ba walang kalaban-laban? Kasi yung iba ngayon na nagngangaw-ngaw, noon tahimik, pero ngayon malakas ang loob na bumanat kay Tatay Digong. Hindi lang po ito tungkol kay Tatay Digong. Tungkol po ito sa 2028 election. Bakit? Si Tatay Digong, pag siraan nila ng siraan, siyempre yung anak niya na si VP Sara Duterte ay posibleng tumakbong presidente sa 2028. Yan yung ipamukha nila na wag na ibalik yung mga Duterte sa 2028. Kaya ang bato nila o sinisiraan talaga nila yung panahon ng Duterte ang Pangulo na walang magandang nangyari, ganito yung ginagawa, pero hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Kitang-kita naman kung ano yung performance ni Tatay Digong. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo na kami maloloko. O baka habang napanood nyo po ang video na to na kung saan ay tinanggi na ni alias Totoy, baka mainis na kayo dyan at nautot kayo, isisin nyo naman sa mga Duterte. Talaga ba naman? Kaasahan natin yan. Hanggang 2028 yan. Kung merong negatibong mga pangyayari, malamang i-connect sa mga Duterte yan. Oo, para bang si dating Pangulong Duterte lang yung naging Pangulo nakaraan at sa mga nakaraan. Lahat sa kanya na lang. Maganda din naman yung ginagawa nyo. Kasi habang binabato nyo, kagaya na ito dito sa missing sa bungero, binabato nyo sa mga Duterte. Siyempre may maraming nakaabang yan. Maraming nakaabang yan sa balita, sa social media. Uy, paano naging nadamay na naman si Tatay Digong. Daming nakaabang yan. Anti-Duterte man o pro-Duterte. Ngayon, nagsalita itong si alias Totoy na walang koneksyon doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte sa nasabing gera kontra droga. Anong isipin ng mga nakapanood nito? Anong isipin ng mga nakakaalam nito? Sinisiraan na naman nila si Tatay Digong. Mas lalong dadami ang sumusuporta sa mga Duterte dahil dito sa pinagagawa nyo. Hindi ba pwedeng magtrabaho na lang kayo? Hindi yung manisi ng manisi?
Yan ang dahilan kaya mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara Duterte. Yung tactics nyo sa politika, sablay talaga. Dito lang, thank you. Bye-bye.